Mapagpalang araw, Sir Caspar, at sa lahat po ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Eunice. Taga Romblon po ako. May gusto lang po akong ibahagi sa inyong kwento at hango ito sa tunay kong karanasan. Medyo may katagalang panahon na mangyari ito, mga kaaswang. Bale, 3 kaming magkakapatid at ako ang bunso. Kaya lahat ng gusto ko ay nakukuha ko agad. Dahil sa sunod ako sa layaw ng mga kuya ko, napawang nasa ibang bansa at maganda ang trabaho. Na mga panahong iyon ay hindi ko iniisip ang maaaring kahinatnan ng lahat, Sir Caspar. Dahil sa katigasan ng aking ulo, sa edad kong 16 na taon, ay nabuntis ako ng kasintahan kong isang construction worker. At nang malaman ng mga magulang ko, ay galit na galit sila sa akin. Ang tigas talaga ng ulo mo, Eunice. Mas inuna mo pa ang pakikipaglandian dyan sa lalaki mo kesa sa pag-aaral mo. Galit na bulyaw sa akin ng aking ina. Ma, wala na po tayong magagawa. Nandito na to eh. Nakasimangot kong sabi. Hindi ka ba naawa sa mga kapatid mo? Nandoon at nagpapakahirap sa ibang bansa para lang maibigay ang lahat ng luho mo. Pero ito ang igaganti mo sa kanila, ang magpabuntis. Bakit? Kaya mo bang tumayo sa sarili mong mga paa? Kaya mo bang buhayin ang anak mo na walang tulong na nagmumula sa amin? Ha? Bulyaw sa akin ni Mama. Napayuko na lamang ako dahil sa sinabi niya. Ma, pangako po. Pagkatapos kong mga anak ay mag-aaral ulit ako. Pagsisikapan kong makapagtapos ng pag-aaral. Ani ko. Lumayas ka sa harapan ko at baka masampal kitang babae ka. Galit na bulyaw ng aking ina. Ma, patawad po. Pangako, magbabago na ako. Sad ko. Nagmakaawa ako sa aking ama, Sir Caspar. Ngunit hindi niya ako masyadong pinapansin. Bagkus ay tinalikuran niya lang ako. Nababanaag ko sa kanyang mukha ang sobrang pagkadismaya. Sinundan ko pa nga siya nun. Patawarin mo na ako pa. Sabi ko pa. Paninindigan mo kung ano ang ginawa mo. Hindi kami nagkulang sa pagpapayo sa iyo. Lahat ay ibinigay namin sa iyo. Seryosong sambit nito. Umalis ka na sa pamamahay na to. Total naman mas inuna mo ang pakikipagkita sa lalaking iyon. At nagpabuntis ka pa. Mas mabuti pang sumama ka sa kanya. Panindigan ninyo ang bunga ng kapusukan niyong dalawa. Matigas na sabi ng aking ina. Kahit anong pagmamakaawa ko ay hindi nila ako pinakinggan pa. Kaya wala na akong nagawa kundi ang mag-impake. Kunti lang ang damit na dadalhin ko dahil alam ko na hindi rin nila ako matitiis. Susunduin din nila ako. Nasanay kasi ako, Sir Caspar, sa ganitong senaryo. Palalayasin nila ako ngunit pagkalipas ng ilang araw ay susunduin din nila ako. Nahihiya naman ako magsumbong sa 2 kong kuya dahil alam kong magagalit din sila sa akin. Malungkot akong lumabas ng bahay bago ako tuluyang sumakay sa jeep. Lumingon muna ako sa bahay at nakita ko si Mama na nakatayo sa may bintana. Kumaway muna ako bago pumasok sa jeep. Pinuntahan ko ang inuupang bahay ng nobyo kong si Kyle. Pagkarating doon, anong nangyari? Bakit may dala kang malaking bag? At bakit namumugto ang mata mo? Nagtataka nitong tanong. Pwede bang papasukin mo muna ako bago ka magtanong? Inis kong sabi. Agad niya naman akong pinapasok. Di ba buntis ako? Kaya pinalayas ako sa bahay. Walang kagatol-gatol na wika ko nang makaupo na ako. Napamaang naman ito na halatang nagulat sa sinabi ko. Sabay hiling. Anong iniiling-iling mo dyan?
Maerap kong tanong. Paano na to? Kung kailan malapit ang matapos ang kontrata ng pinagtatrabahuan ko. Tsaka ka naman nabuntis. Bulalas niya na siyang ikinadismaya ko dahil sa hindi man lang siya natuwa sa sinabi kong buntis ako. Aba Kyle, bakit nang ginawa ba natin to? Naisipan natin ang trabaho mo, ang pag-aaral ko, ang mga pangarap ko ha. Kung ayaw mo akong panagutan, sabihin mo lang. Hindi ko ipagsiksikan ang sarili ko sa iyo. Naiiyak kong bulyaw sa kanya. Bumuntong hininga ang kasintahan ko at tila ba nag-iisip ito ng malalim. Hindi sa ganon. Ang ibig kong sabihin, nag-aalala lang ako sa iyo. Baka hindi mo kayanin ang hirap. Mahinaong sabi niya. Ano ka ba? Lahat kakayanin ko basta kasama ka. Kung ganon, ayos lang ba sa iyo na doon muna tayo sa probinsya namin? Oo naman. Masayang tugon ko at napawi na ang kaba at pagkadismayang nararamdaman. Sige, aalis tayo sa Makalawa. Bukas ay magpapaalam na ako sa boss namin. Araw ng Martes nga ay maaga kaming nagising. Iyon kasi ang araw na uuwi kami sa probinsya ni Kyle. Pagkatapos naming mag-almusal ay nagpaalam na ito sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang tiyahin na nagmamay-ari ng bahay paupahan. 7:00 pa lang ng umaga ay nasa terminal na kami ng boss, papunta sa probinsya ni Kyle. Kakaunti pa lang ang tao na nakaupo sa loob ng boss. Dahil nakaramdam ako ng gutom ay inaya ko si Kyle na kumain muna kami. May malapit na karenderya sa terminal, kaya doon kami pumunta. Habang kumakain kami ay napansin ko ang isang ali na panay ang tingin sa akin. Binaliwala ko na lamang ito. Nang matapos na kaming kumain, ay bumalik na kami sa terminal at sakto namang paalis na ang bus, kaya agad na kaming sumakay. Sobrang saya ko habang nasa biyahe kami dahil sa mga nadadaanan naming magagandang tanawin. Aliw na aliw ako sa panunood sa paligid. Maya-maya pa ay dinalaw na ako ng antok, kaya sumandal na muna ako sa balikat ni Kyle. Matapos ang walang oras na biyahe ay nakarating kami sa kanilang bayan. Nandito na ba tayo? Tanong ko. Wala pa. Kailangan pa nating sumakay ng tricycle. Sagot niya. Agad kaming sumakay ng tricycle na inarkila ni Kyle. Makalipas ang 30 minutos ay nakarating na kami sa daan papasok sa kanilang baryo. Ang layo naman pala ng baryo ninyo. Reklamo ko dahil sa sumasakit ang likod at balakang ko. Malapit lang. Maglalakad pa tayo ng mga 3 oras. Aniya. Ano? Pasigaw kong tanong. Hindi, biro lang. Ano ka ba? Mga 20 minutos lang siguro tayong maglalakad. Habang naglalakad kami ay napansin ko ang mga nagtataas ang puno. 4:00 pa lang ng hapon ngunit parang gabi na sa lugar na ito. Natatakpan na ng malalagong dahon ang sinag ng araw. Naririnig na din ang mga huni ng iba't ibang uri ng pangkabing hayop. Malamig ang simoy ng hangin, kaya napapikit ako para lang hapin ito. Nasa kalagitnaan kami ng paglalakad ay may nakasalubong kaming 2 babae, isang dalaga at isang matanda. Magandang hapon po, magalang na bati ni Kyle. Magandang hapon din sa inyo, sagot ng ali. Ngunit napansin ko ang dalaga na nakatitig sa aking tiyan. Kaya napakapit ako sa braso ni Kyle. Pagkatapos nilang mag-usap ay tuloy na kami ni Kyle sa paglalakad. Pero hindi pa man kami nakakalayo ni Kyle, ay narinig ko ang sinabi ng dalaga sa kanyang kasama na siyang nagpakilabot sa akin. Inay, ang bango ng sanggol na nasa sinapupunan niya. Narinig kong saad nito
Dahil sa sinabi nito ay napalingon ako sa kanila. Nakita ko ang kakaibang ngiti sa kanilang labi na tila may pinaplanong hindi maganda. Matapos ang ilang segundo naming paglalakad, ay nakarating kami sa isang may kalakihang bahay. Gawa sa kahoy ang dingding at ang bumungan ay yero. Nakita ko ang isang alin na nagwawalis ng mga tuyong dahon sa labas ng bahay. "Nandito na ba tayo?" tanong ko. Tumango na lamang ito bilang sagot. "Nay," tawag ni Kyle. Lumingon naman sa gawin namin ang ali. "Kyle anak!" Masaya nitong sambit at agad na niyakap ang aking nobyo. "Mabuti naman at naisipan mong umuwi anak," wika ng kanyang ina. "Siyempre naman po, Nay. Siya nga pala, Nay. Si Eunice po, nobya ko. Eunice, siya naman po ang aking inay karing ko," sabi nito. "Magandang hapon po, tiya," magalang kong bati. "Magandang hapon din sa'yo, iha. Tsaka, huwag mo na akong tawaging tita." Nakangiti nitong sabi, sabay yakap sa amin. At muntikan ko nang makalimutan palang magmano. "Siya nga pala, inay. Nasaan si Itay?" tanong ni Kyle. "Andun sa loob, nagkakate ng manok. Halika kayo, pumasok na tayo sa loob," aya ng kanyang ina. Nang makapasok na kami ay napansin ko na malinis ang bahay at dekuryente ang kanilang ilaw. "Pedreng, halika dito. Nandito na ang anak natin," wika ni Inay Karing. "O Kyle," saad ng isang lalaki na may katandaan na. "Itay," nakangiting sambit ni Kyle sabay yakap sa kanyang ama. "Bakit hindi kayo nagpasabi na uuwi pala kayo para nasundo sana namin kayo sa paanan?" saad nito. "Ayos lang po, Itay. Gusto po namin kasi kayong sorpresahin wika ng nobyo ko. "O siya, anong pangalan pala ng magiging manugang ko?" nakangiti nitong tanong. Siya pala si Eunice. Nobya ko, Tay." "Eunice, ito naman ang Itay Pedring ko." Pagmamalaki nito. "Meron na ba kaming apo?" Pang-aasar nito kay Kyle. Napakamot naman sa kanyang batok ang nobyo ko. Dahil sa tanong ng kanyang ama, habang ako naman ay namula sa hiya. "Ang totoo po niyan, Tay. Buntis po si Eunice," sagot nito. "Mabuti naman kung ganon, para naman maranasan din namin kung anong pakiramdam na magkaroon ng apo anak," masayang sabi ni Inay. Sobrang saya ko dahil tinanggap ako ng mga magulang ni Kyle, kahit na menor de edad pa ako. Pagsapit ng gabi ay masaya kaming naghapunan. Pagkatapos ay nagkwentuhan kami sa sala. Ngunit nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap, ay nakarinig kami ng kalabugan sa bubungan. Dahilan para mapasigaw ako sa gulat. "Ano po yun?" tanong ko. "Ay nako talaga, mukhang may bisita ka, iha," bulalas ni Itay Pedring. "Ha? Sino po?" nagtatakang tanong ko. "Kaibigan, masyado naman yatang maagang pagbisita mo sa manugang ko," wika ng ama ni Kyle. Maya-maya pa ay nakaramdam ako ng pananakit ng aking puson. Impit akong napasigaw. Agad naman akong dinaluhan ni Kyle. "Ayos ka lang ba?" nag-aalalang tanong niya. "Ang sakit ng puson ko," naiiyak kong sabi. May pinapahid naman si Inay sa aking tiyan, kaya kahit papano ay gumiginhawa ang aking pakaramdam. "Walang iyak kang halimaw ka. Kapag may nangyaring masama sa manugang ko at sa magiging apo ko, sisiguraduhin ko sa iyo na hindi ka nasisikatan ng araw bukas," galit na sigaw ni Itay Pedring. Ilang sandali pa ay nakarinig kami ng isang pagaspas papalayo. "Sige na anak,
Dalhin mo na si Eunice sa inyong magiging silid para magpahinga, utos ni inay kay Kyle. Inalalayan naman niya ako sa paglalakad hanggang sa makarating kami. Tumambad sa amin ang malawak at malinis na kwarto. May nakalagay na electric fan sa paanan ng kama at isang malaking aparador. Mabuti naman kahit liblib ang lugar na ito ay nakarating pa rin ang kuryente dito, tanong ko kay Kyle habang nakahiga kami. Oo, ito ang unang ipinagawa ni Itay noong siya pa ang kapitan dito, sagot niya. Kinabukasan ay tinanghali ako ng gising, kaya nahihiya akong humarap kina inay at Itay. Ma'am, magandang tanghali po, nahihiyang bati ko sa kanila. Mabuti naman at nagising ka na anak. Tamang-tama, luto na ang ulam natin. Umupo ka na doon at maghahain ako, wika ni inay. Pasensya na po, Nay, at tanghali akong nagising, nakayuko kong sabi. Hay naku, anak ka ba? Ayos lang yun, saad ni inay, sabay lapit sa akin. Tulungan na po kita, inay, ani ko. Wag na, umupo ka na doon at kakain na tayo, sabi nito, at wala na akong magawa kundi ang sundin siya. Hayaan mo na ang inay mo, ganyan talaga yan, saad naman ni Itay. Tumango na lamang ako bilang sagot. Sana all, mabait na mga biyanan, no? Sa inyo ba? Nasaan po pala si Kyle? Tanong ko. Nasa labas nangunguha ng prutas para daw sa'yo. Nakangiting sabi ni Itay. Nang matapos kaming kumain ay lumabas muna ako. Bumungad sa akin ang napakagandang paligid. Maraming nakatanim na bungang kahoy sa paligid. Habang pinagmamasdan ko ang ganda ng paligid, ay biglang may nagsalita sa likod ko, kaya halos napatalon ako sa gulat. Papatayin niyo po ba ako? Inis kong sabi, sabay hawak sa aking dibdib. Ay, pasyensya ka na iha, kung nagulat kita. Hinging paumanhin ng isang ginang. Ano bang kailangan ninyo nang? Tanong ko. Itatanong ko sana kung nandyan na ba si Karing. Opo, sandali lang po at tatawagin ko, wika ko. Dali-dali ko namang tinawag si inay. Oh, Ate Carmen, napadalaw ka yata? Tanong ni inay. Karing, kailangan ko ng tulong mo. Yung pamangkin mong si Maria, namimilipit sa sakit ng kanyang tiyan, sagot nito. Sige, hintayin mo ako saglit, may kukunin lang ako, saad ni inay. Ilang sandali pa lumabas na ito at may hawak na isang maliit na kahon at nagmamadaling umalis. Sa paglipas ng mga araw ay naging maganda naman ang pamamalagi ko dito. Sobrang bait ng mga magulang ni Kyle sa akin. Hindi nila ako itinuturing na iba. Simple lang ang pamumuhay ng pamilya ni Kyle. Ngunit nagmamay-ari sila ng 5 hektarya ng lupa. Ang kalahati nito ay tinatanaman nila ng mais. At ang kalahati naman ay mga gulay at kamuting kahoy. Depende sa season. Araw-araw ay sumasama ako sa kanila sa taniman para tumulong sa pagbubunot ng mga damo. Kahit ayaw nila akong isama, ay nagpupumilit pa rin ako. Dito ka na lang muna anak at pupunta ako sa taniman, sabi ni inay. Sama ako, Nay, wika ko. Wag na, kukuha lang ako ng gulay na uulamin natin mamaya, tugon ng ina ni Kyle. Pero Nay, ay wag na, hintayin mo na lamang kami dito. Isa pa, malapit nang lumubog ang araw, kaya mas mabuti na wag ka nang sumama, saad niya pa. Kaya tumango na lamang ako, kahit gusto ko talagang sumama. Nang makaalis na si inay, ay umupo ako sa balkonahe habang kumakain ng nilagang kamuting kahoy. Habang abala ako sa pagsubo,
naramdaman kong parang may nakatingin sa akin. Kaya tumingin ako sa paligid. At isang bulto nga ng tao ang nakita ko sa di kalayuan. Nakatayo ito malapit sa puno ng niyog. Walang damit pang itaas at alam kong nakatitig ito sa akin. Dahil sa takot ay dali-dali akong pumasok sa loob ng bahay at isinarado ko ng mabuti ang pinto. Mahigit 1 oras ang lumipas bago dumating si Kael. Halos madapa ako sa pagsalubong sa kanila. "Bakit ang tagal ninyo?" Naiiyak kong tanong kay Kael. "Tinapos kasi namin ang pagbubunot ng damo sa tanim nating mais. Kaya kami natagalan." "Teka, may nangyari ba dito?" tanong nito. Wala naman. Kaso kanina ay may napansin akong tao na nakatayo doon sa may niyugan. Nakatitig sa akin." Sagot ko. "Ay, talagang minamanmanan ka nila." Saad ng ama ni Kael. "Sino po, itay? Tsaka wala naman po akong kaaway dito." Takang tanong ko. "Yung mga halimaw, mga alagad ng demonyo." Sabat naman ni inay. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig nilang sabihin. Pero nahihiya ako magtanong. Kaya tumahimik na lamang ako. 8:00 pa lang ng gabi ngunit naririnig na namin ang alulong ng mga aso sa labas. At nakakapanindig balahibo. Para bang may ibig silang ipahiwatig na hindi maganda. "Pumasok na kayo sa inyong silid at siguraduhin ninyong nakasarado ng mabuti ang bintana ninyo." Seryosong sabi ni itay. Tumangon na lamang si Kael. Habang isinasarado ko ang bintana sa aming kwarto, hinahagip ng aking mata ang 2 bulto ng tao na nakatayo malapit sa kinaroroonan ko. At dahil sa maliwanag ang buwanon, ay kitang-kita ko ang mga mapupulan nila mga mata at ang paglabas ng mga pangil nila. Dahil sa takot ay mabilis kong isinarado ang bintana. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako o nag-iilusyon lang ng mga panahong iyon. Habang nasa kalagitnaan na kami ng pagtulog, ay bigla akong naalimpungatan dahil sa pagsakit ng aking puson, kaya napasigaw ako. Agad namang gumising si Kael at tinawag sina inay at itay. Dahil sa galit ni itay ay agad niyang kinuha ang isang bagay na nakasabit sa dingding. Hindi ko alam kung anong tawag nila doon, basta parang latigo. Pagkatapos ay patakbo itong lumabas ng bahay. "Talaga bang hindi mo tatantanan ang manugang ko? Ha?" Narinig kong sigaw ni itay sa labas. Sabay wasiwa sa kanyang hawak at isang nakakakilabot na ungol ang aming narinig na tila ba nasasaktan. Ilang sandali pa ay nakarinig kami ng mga yapak papalayo. Pumasok naman si itay sa loob ng bahay. 2 linggo na ang lumipas simula nang dumating kami sa baryo ay naging sunod-sunod ang patayang nangyayari. Sa loob ng 1 linggo ay 3 bangkay na ang natatagpuan. Wakwak ang tiyan at nawawala ang mga lamang loob. Tuyong-tuyo ang katawan na para bang walang dugo. Dahil sa nangyari ay naging desperado ako na alamin ang tungkol sa kababalaghang nangyayari. At gusto ko ring alamin kung anong klaseng nilalang ang nakita ko. Noong una ay ayaw pa nilang sabihin sa akin ang totoo. "Pakiusap po, Nay, Tay. Sabihin niyo ang totoo sa akin. Anong klase silang nilalang?" Pagsusumamo ko. Napabuntong hininga na lamang si itay. "Sila ang tinatawag nating mga aswang, iha." Panimulang wika ng ina ni Kael. "Ano po? Aswang? Anong klase silang tao?" Inosenteng tanong ko. "Hindi sila tao. Mang-alagad sila ng demonyo." Sabat ni Kael. "Pwede po bang linawin ninyo? Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi ninyo eh." Naguguluhan kong wika sa kanila. "Ang mga aswang ay parang tao rin. Ngunit ang pagkakaiba
ay may kakayahan sila ng magpalit ng anyo gaya ng aso, pusa at ibon. Hayok sila sa laman at dugo ng tao, lalo na ang mga buntis at bagong panganak na sanggol. Mabango kasi sa kanilang pang-amoy yon. Paliwanag ni Itay. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa mga naririnig ko. Kaya ba lagi silang nandito dahil buntis ako? Mahinang sambit ko. Oo, iha. Maiksing sagot ng ina ni Kyle. Dahil sa sinabi nila ay tila nanikip ang dibdib ko at bigla akong nagalit kay Kyle. Kaya minabuti kong umalis sa harapan nila. Eunice, saan ka pupunta? Tawag ni Kyle, ngunit hindi ko nalang pinansin. Maya-maya pa ay nakaramdam ako ng isang kamay na humawak sa braso ko. Kaya napalingon ako at nakita ko si Kyle. Walang pag-alinlangan ko itong sinampal. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Bakit hindi mo sinabi ang totoo? Umiiyak kong buliyaw sa kanya. Napayo ko na lamang ito at hindi sumagot. Ano? Sigaw ko pa. Pasensya ka na kung hindi ko sinabi sa iyo ang totoo. Natakot kasi ako na baka hindi ka sasama sa akin pag sinabi ko sa iyo ang totoo. Malumanay na paliwanag niya sa sarili. Paano mo nagawang maglihim sa akin? Akala ko mahal mo ako. Umihikbi kong sabi. Maniwala ka. Mahal na mahal kita, Eunice. Wala nang iba. Saad nito, sabay yakap sa akin. Natatakot ako. Tanging nasabi ko na lamang sa sarili. Pumasok na muna kayo sa loob at may kailangan kaming sabihin sa inyo. Biglang sulpot at sabi ng ama ni Kyle. Ano bang sasabihin ninyo, Tay? Tanong ni Kyle pagkatapos naming pumasok. Makinig kayong mabuti sa aking sasabihin. Wika ng ama ni Kyle at sinabi niya ang mga kababalaghang nangyari. Pinayuhan niya akong mag-ingat palagi at huwag basta-basta magtitiwala kaagad. Dahil ang ilan sa mga aswang ay nagpapanggap lamang. Isinalaysay rin ng ama niya kung saan nagmula ang mga aswang. At batay sa kanyang pagsasalaysay Sir Casper, may mga alitan pa pala ang mga kaninuno ni Kyle sa kaangkan ng mga aswang at napatay nila ang anak ng namumuno ng mga aswang. Kaya pala hindi sila tinitigilan ng mga ito. At ang mas ikinagimbal ko mga kaswang ay buhay ni Kyle ang magiging kabayaran daw sa nangyari. Kaya ngayon ay nandito sila para magasik ng lagim at maningil. Seryosong wika ng ama ni Kyle. Ano pong ibig ninyong sabihin, tatay? Tanong ko. Nandito sila para kunin kayo ng anak mo bilang kabayaran sa nangyari. Sagot ng ina ni Kyle. Hindi ako papayag. Biglang sabi ko. Paano niyo nagawang maglihim sa akin sa loob ng mahabang panahon? Tay, nay. Kaya ninyo ako pinapunta kina tita dahil dito. Kaya pinagpilitan niyo na magtrabaho ako kahit napakabigat. Sinabi niyo pa sa akin noon na huwag akong mamili. Di bali ng construction o ano paman. Nanggagalaiting wika ni Kyle. Patawad anak, hindi namin intensyon ang paglili. Hindi na naituloy ni Itay ang kanyang sasabihin nang magsalita ulit si Kyle. Hindi intensyon dahil sa ginawa ninyo ay buhay ng mag-ina ko ang nakataya. Tapos sasabihin ninyo na hindi ninyo intensyon na maglihim sa akin. Bulyaw niya. Tama na Kyle. Umiiyak kong sabi, sabay yakap sa kanyang likuran. Kunin mo na ang mga gamit mo at aalis tayo. Utos niya sa akin. Hindi kayo pwedeng umalis anak. Awat sa amin ni Inay Karing. At anong gusto ninyo? Ang manatili kami rito. Para ano?
para ipahamak ang mag-ina ko. Wika ni Kyle. Anak, hindi matatapos ang lahat ng ito kung tatakasan ninyo. Malumanay na sabi ni Itay. Anong ibig ninyong sabihin, Tay? Naguguluhang tanong ni Kyle. Kailangan ninyong harapin ang lahat ng ito para maputol ang kahibaga ng mga aswang na yon. Sabat naman ni Inay. Paano namin haharapin ang mga halimaw na yon? Tanong ng kasintahan ko. Alam kong hindi magiging madali ang lahat, ngunit nandito kami para tulungan kayo. Sagot naman ng kanyang ina. Hindi natuloy ang pag-alis namin dahil napagdesisyonan ni Kyle na putulin ang kasunduang nilikha ng kanyang abuelo at ng mga puo nito. Gusto ko nang umuwi, Kyle. Wika ko. Eunice, hindi tayo pwedeng umalis dito. Pero paano kung may mangyaring? Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin nang magsilita ito. Walang mangyaring masama sa inyo. Poprotektahan ko kayo kahit anong mangyari. Pangako yan. Kaya huwag ka nang mag-alala. Malumanay nitong sabi, sabay halik sa aking noo. Tumango na lamang ako bilang sagot. Labag man sa loob ko manatili dito, ay wala na akong mapagpipilian. Natatakot kasi akong bumiyahing mag-isa, lalo pat hindi ko kabisado ang lugar na ito. Isang araw ay naisipan kong maglakad-lakad sa bakuran. Nababagot kasi ako sa loob ng bahay. Sinubukan kong tinawagan sina mama at papa, ngunit hindi nila ako sinasagot. Umupo ako sa ilalim ng puno ng santol at nakangiting nilalanghap ang sariwang hangin. Habang nakaupo ako, ay nasipat ko ang mga kuneho na patalon-talon sa damuhan. Kaya napagkatuwaan kong habul-habulin ito. Hanggang sa hindi ko namamalaya na nakalayo na pala ako. Kaya napagdesisyonan kong bumalik sa bahay. Ngunit naagaw ang atensyon ko ng isang babae na nakatayo malapit sa alagang kambing ni Kyle. Nakasuot ito ng itim na bestida. Mahaba ang buhok na nililipad pa ng hangin. Napakunot ang noo ko nang makita ko itong may hawak-hawak na lubid. At tila ba may nakatali doon na hindi ko lang mawari kung anong klaseng hayop dahil pabaliktad kong lumakad. Biglang nagsitayuan ang aking balahibo. Nang suminghot-singhot ang babae na animoy may inaamoy. Nang mapadako ang tingin niya sa gawi ko, ay napangisi ito at matalim na nakatitig sa akin. Humakbang ito papunta sa aking kinaroroonan habang mabalasik na nakatingin. Bigla akong nakaramdam ng alinsangan at pananakit ng aking puson. Kaya tumakbo na ako pabalik sa bahay. Halos madapa ako sa pagtakbo. Nang makarating ako ay agad akong sinalubong ni Inay. Oh, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka tumatakbo? Nag-aalalang tanong nito. Agad kong ikwento sa kanyang nakita ko kanina. Aswang ang nakita mo, anak. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Sa susunod, anak, huwag kang lalayo dito sa bahay, ha? Baka kung mapaano ka. Saad pa ni Inay. Opo, Inay. Pasensya na po kayo. Gusto ko lang po sanang maglakad-lakad eh. Nakayo kong sagot ko habang hinihingal pa. O siya, halika at kumain na tayo. Wika niya. Nga pala, Inay. Nasaan pala sila Itay at Kyle? Tanong ko habang kumakain kami. May pinuntahan lang silang importanteng bagay. Babalik din sila mamaya. Magdadapit hapon na makabalik sina Itay at may kasama silang isang matanda. Nag-uusap-usap sila kung paano at ano ang dapat gawin para maputol ang kasunduan. Pagkatapos ay sinabi ni Inay ang tungkol sa nakita ko kanina. Ang tigas ng ulo mo, Eunice. Hindi ba't ang sabi ko sa iyo? Huwag kang lalayo sa bakuran natin. Hindi mo po kabisado ang mga tao dito.
Matigas na wika ni Kyle. Hindi ko naman sinasadya na mapalayo dito eh. Inahabol-habol ko kasi yung mga kuneho. Tapos hindi ko namamalayan na nakalayo na pala ako dito. Ani ko. Iha, ang nakita mo kanina ay Sigbin. Sila ang mga alaga ng mga aswang. Wika ng matanda na kasama nila. Pala Iha, siya si Ignacio ang albularyo. Matutulungan niya tayo kung paano lutasin ang problema. Wika naman ni Itay. Iha, sabit mo sa leg mo to. Sabi ng albularyo, sabay abot sa akin ng isang kwintas. Para saan po ito? Tanong ko. Isa yung habak para hindi ka lalabitan ng mga masasamang nilalang. Tugon niya. Maraming salamat po. Pagpapasalamat ko. Walang anuman. Pero tandaan mo, huwag mong babasain dahil matatanggal ang bisa. O siya, sige. At aalis na ako. At mukhang babagsak na ang ulan. Babalik na lang ako bukas. Wika pa nito. Tumango na lamang ako. Kinagabihan ay maaga kaming nagpahinga. Malapit ng maghating gabi ngunit hindi pa rin ako inaantok. Nakaramdam ako ng alinsangan, gayong malamig ang panahon. Dahil umulan kanina bago magtatakip silim. Lumabas ako sa aming kwarto at pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Napakatahimik ng gabi. Tanging huni ng mga kuliglig at kukak ng palaka ang maririnig. Wala nang iba. Nang matapos akong uminom ay bumalik na ako sa aming kwarto. Akmang hihiga na sana ako nang may marinig akong mahinang ungol mula sa labas. Kaya tumayo ako at binuksan ko ang bintana. Kampante naman ako dahil may grills naman. Kaya walang sino man ang makakapasok ng basta-basta dito. Napatingala ako sa kalangitan. Pinagmasdan ko ang bilog na buwan. Ngunit agad akong napatakip sa aking ilong nang makaamoy ako ng mapanghi. Amoy dumi ng hayop at nakakasulasok. Nanlaki ang mga mata ko nang may makita akong isang figura sa gilid ng aming bahay. Nakatalikod ito at hubot-hubad. Nangingintab ang kanyang katawan. Alam kong babae siya dahil mahaba ang kanyang buhok. Dahan-dahan itong lumingon sa akin at muntika na akong mapasigaw nang magtama ang aming paningin. Napulang-pula ang kanyang mga mata. Halos balutin ng takot ang buong katawan ko nang mapagtanto ko na siya yung babae na nakita ko nung may araw pa. At nang akmang isasara ko na sana ang bintana, ay isang kulay itim na pusa na mula sa kung saan ang biglang lumundag sa kinaroroonan ko. Kaya napisigaw ako. Nakalmot na ito ang kaliwang kamay ko, kaya tumulo ang dugo. Kaya mas lalo itong naging agresibo ang pusa na makapasok. Kyle, gising! Sigaw ko kay Kyle. Ano bang nangyari? Nalimpungatang sabi ni Kyle. May aswang! Hani ko, at doon na lamang siya natauhan. Agad niyang kinuha ang mahabang itak na nakalagay sa dingding at walang pag-alinlangang tinaga ang pusa sa bandang likuran nito at tumagos ito sa kanyang tiyan. Pero ang nakakapagtaka ay hindi ito namatay agad. Hindi namatay agad kasi may 8 pang buhay ang pusa. Di joke lang. Maya-maya ay sunod-sunod namang pumasok sa aming silid. Sina Itay at Inay. Anong nangyayari dito? Malakas na tanong ni Itay. Sinalaysay ko naman ang buong pangyayari. Aswang nagabunan ng sumalakay. Marahil ay ipinadala ng mga puon. Naaalarmang sambit ni Itay. Ganun na lamang ang takot ko na makita ko ang pusa na tinaga ni Kyle kanina. Na unti-unting nagbabago ang kanyang anyo at naging tao. Mas lalo akong natakot nang makita ko ang mukha nito. Kyle,
Di ba siya yung babae na nakasalubong natin noon? Nahintakutang sabi ko. Napatayin niyo man ako, ay magpapadala pa rin sila para singilin kayo sa paglapastanganan ninyo sa kasunduan. At sinisigurado ko sa inyo na maraming inosenteng tao ang madadamay. Naghihingalong sabi ng babae. Hindi nagtagal ay nalagutan na ng hininga ang babae. Napagpasya ni Itay na sunugin ang katawan nito dahil baka daw mabuhay pa. Dito rin ikwento ni Kyle sa akin na ang itak na ginamit niya ay sagradong itak pala iyon. Dinadasalan yun ng kanyang lolo nung nabubuhay pa. Tinatarak daw iyon sa lupa na may guhit na pakros. Tapos ay dinadasalan ng 6 ng gabi. Para kung sino mang aswang ang mataga daw nito ay talagang mamamatay at hindi mailigtas. Kinabukasan ay nagkagulo ang mga tao. Dahil 5 bangkay ng hayop ang natagpuan nila malapit dito sa bahay, karamihan ay mga kambing. May galit sa buong mundo ang sino mang may gawa. Bukod sa wakwak mga tiyan ay pinugutan pa nila ng ulo at ang masakla pa ay dinukot ang mga lamang loob ng bawat biktima na hayop. Halos bumabaliktad ang sikmura ko sa aking nasaksihan. Ano bang nangyayari sa ating barangay? Halos sunod-sunod na ang mga namamatay. Kung hindi tao, ay mga hayop. Bumabalik na naman sila. Parinig kong sabi ng isang ali. Oo nga, nakakatakot ang magpagabi sa doon. Sagot naman ng isa. Pero alam mo, malakas ang kutob ko na hindi tao ang may gawa kundi aswang talaga. Dugtong pa nito. Hindi ko na narinig pa ang iba pa nilang pinag-uusapan dahil umalis na din ako kagad. Pagkarating ko sa bahay ay agad akong nagtungo sa may lababo. Doon ay sumuka ako ng sumuka. Kulang na lang ay isuka ko ang aking bituka. Eunice, tawag ng kung sino man sa aking likuran. Kaya halos sumiwalay sa aking katawan ang aking kaluluwa sa gulat. Bakit kasi magugulat din siya, no? Nervyos ba yun o mahilig lang sa kape? Lintik naman, Kyle. Papatayin mo ba ako, ha? Galit kong sabi. Sorry naman. Nakita kasi kita na sumusuka. Kaya tinatawag kita. Saad nito at inirapan ko na lamang. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya. Oo, ayos na ako. Hindi lang kasi nakayanan ng sikmura ko ang nakita ko kanina. Nangihinang sabi ko. Ano ba kasing pumasok sa isip mo at pumunta ka doon? Gusto ko lang naman magmarites at makita ang mga nangyari. At saka hindi ko naman nakalain na ganun kalala. Nakangusong sagot ko. Oh, anong nangyari sa'yo, iha, at parang nangihina ka? Tanong ni inay, nakararating lang. Wala po, nagsuka lang po ako kanina, inay. Ani ko. Baka may nakain kang ayaw tanggapin ng tiyan mo. Alam mo, iha, ganyan din ako nung naglilihi ako kay Kyle. Suka dito, suka doon ang nangyayari sa akin. Kaya halos butot balat ako noon. Pagsasalaysay nito. Ganun po ba? Maikling tugon ko. Oo, kaya naiintindihan kita. Sabi nito at tumango na lamang ako. Dahil sa sunod-sunod na patayang pangyayari ng mga hayop o ilang katao, napagdesisyonan ng buong taga-baryo na humingi na ng tulong sa kapulisan. Pero maging ang mga pulis ay walang makuhang lead na magtuturo kung sino ang may kagagawa ng lahat. Kaya mas lalong umugong sa buong baryo ang bali-balita na aswang ang may kagagawan. Pagsapit ng 4:00 ng hapon ay wala nang makikitang tao sa labas. Lahat ay nasa loob na ng kani-kanilang mga bahay at bakuran. Pati iyak ng sanggol ay walang maririnig o kahit kaluskos man lang na galing sa mga kabahayan. Nagmisto lang abandonadong baryo ang lugar na ito. Tanging sa umaga lamang maririnig ang mga halakhakan ng mga bata. Sabado ng umaga ay 2 bangkay na naman ang natagpuan
malapit sa aming bakuran. 2 buntis na kalabaw ito. Dinukot mula sa kanilang sinapupunan ang mga sanggol. Pagkatapos ay ginutay-gutay ang kanilang mga katawan. Sino ang may gawa dito? Umiiyak at galit na sabi ng isang lalaki. Nasa pagwari ko ay may-ari ito. Pedreng, may kinalaman bang yumaumong ama sa lahat ng patayang nangyayari dito? Tanong ng isang matandang lalaki. Anong ibig bang sabihin, Tasyo? Madiing sabi ni Itay. Sabihin mo sa amin ang totoo, Pedreng. May kinalaman bang namatay mong ama sa lahat ng pangyayaring ito? Tanong ulit ang matandang lalaki. Wala. Wala. Nauutal na sagot ni Itay at dali-dali nang umalis. Agad din naman kaming sumunod sa kanya. At sa mga araw na nakalipas, ay mas nagiging malala ang pangyayari. Pati mga sanggol ay nadadamay na, Sir Caspar. Kaya naman hindi ako gaanong lumalabas ng bahay dahil sa takot. Isang araw, nang sunduin ni na Itay si Mang Ignacio, ang matandang albularyo. Malapit nang mag-alas 4 ng hapon, ngunit hindi pa rin sila dumarating. Kaya hindi na ako mapakali. Lakad dito, lakad doon. Halos mapudbud ang kuko ko sa kakagagat. Sa sobrang nag-aalala ako. Anak, kung maaari lamang ay maupo ka. Baka mapaano ang bata sa tiyan mo sa sobrang pag-aalala mo. Malumanay na sabi ni Inay habang nasa sala kami. Nay, paano kung may nangyaring masama sa kanila? Paano kung walang mangyayaring masama sa kanila? Magtiwala ka. Sambit nito. Sabay hawak sa balikat ko at niyakap ako. 5:00 na ng hapon, ngunit wala pa rin sila. Kaya nagsimula ng manubig ang aking mata sa sobrang pag-aalala. Kahit si Inay ay nakikita ko rin na nag-aalala na rin. Nay, bakit hanggang ngayon ay wala pa rin sila? Sabi ko at tuluyan ang bumagsak ang aking luha. Hindi ko rin alam, anak. Kabadong wika nito. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng mga yapak sa bakuran. Kaya agad kong binuksan ang bintana. Nakita ko si Nakail na paparating. Patakbo kaming lumabas ni Inay para salubungin si Nakail. At agad ko siyang dinambahan ng yakap at umagulhol sa kanyang dibdib. Oh, bakit ka umiyak? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? May sumalakay na naman ba? Sunod-sunod niyang tanong. Ayos lang ako. Sobra lang talaga akong nag-aalala. Sagot ko. Pasensya ka na kung pinag-alala namin kayo. Hinintay kasi namin si Mang Ignacio dahil may pinuntahan pa siya. Uwi ka nito. Pumasok na kami sa loob ng bahay at may mahalaga daw kaming pag-uusapan. Kailangang mahanap niyo sa lalong madaling panahon ang mga rebulto na mga poon. Biglang wika ng albularyo. Pagkatapos, ano pong susunod naming gawin? Kapag nahanap ninyo, at saka ko na lamang sasabihin sa inyo ang susunod na hakbang. Tugon ng albularyo. Paano po namin mahanap ang mga rebulto, Manong? Tanong naman ni Kyle. Ito, gamitin nyo. Kapag lumiwanag niyan, ibig sabihin nasa malapit lang ang hinahanap ninyo. Sambit nito. Sabay abot kay Itay ng isang kwintas na hugis at sulok at may nakaukit sa gitna na parang araw. Ngunit tandaan ninyo, hindi magiging madali ang lahat. Mapanganib at buhis-buhay ang susuungin ninyo. Dagdag nitong sabi. Wala na ho bang ibang paraan? Biglang singit ko.
Wala na, iha. Yun lamang ang nakikita kong paraan. Sinubukan ko namang maghanap ng ibang ngunit wala talaga. Paliwanag muli ng albularyo. Kung ganon, ay nakahanda na ako sa anumang mangyayari. Sambit ni Itay. Sige, bukas na bukas din. Magsisimula kami ni Itay sa paghahanap. Saad ni Kyle. Eunice, anak, halika at tulungan mo akong maghain. Biglang sabi ni Inay sa akin. Sige po. Maikling sagot ko. Nang makahain na kami, ay nagsimula na kaming kumain. Pagkatapos ay maaga kaming natulog. Ngunit habang mahimbing ang tulog ko ay nanaginip ako. Nakita ko ang isang nilalang na masamang nakatingin sa akin mula raw sa aming bintana. Galit na galit ito at pulang-pula ang kanyang mata at panay ang pahid sa kanyang mga mata. Pinipilit niyang pumasok ngunit hindi niya magawa dahil sa nakaharang na grills. Narinig ko pa ang kanyang pag-angil at napalunok na animoy natatakam sa kung anong pagkain. Nakita kong unti-unting humahaba ang kanyang dila papunta sa aking puson. Nagbumiglas daw ako ngunit hindi ako makagalaw. Tila ba may kung anong kadenang nakagapos sa aking katawan. Pinilit kong sumigaw ngunit hindi ko magawa. Para bang binusalan ang bibig ko. Sobrang hapdi ng aking tiyan. Halos mapaihi ako sa aking salawal sa hapdi na aking nararamdaman. Kahit anong gawin kong pagsigaw ay wala talagang lumalabas sa aking bibig. Pagkaramdam ko sa mga oras na iyon ay gising ang diwa ko. Pilit kong iminulat ang aking mga mata, ngunit hindi ko magawa. Tumulo ang aking luha habang iniisip ang inosenteng sanggol sa aking sinapupunan. At doon lamang pumasok sa aking isipan na magdasal. Ilang sandali pa ay narinig ko ang boses ni Kyle. Na tila ba sobrang nag-aalala. Kahit nanghihina na ako ay pinilit kong iminulat ang aking mga mata. Pakiusap, Eunice. Gumising ka na. Narinig kong sabi ni Kyle. Gustuhin ko man siyang hawakan ay hindi ko magawa. Bilis, hanapin ninyo ang kwintas na ibinigay ko sa kanya. Narinig kong sigaw ng albularyo. Maya-maya pa ay naramdaman kong may isinuot sa aking leeg. Pagkatapos ay dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. At bumungad sa aking harapan si Nainay na umiiyak at ganon din si Kyle. Ano bang nangyayari dito? Nangihinang tanong ko. Muntik ka nang mapahamak. Sagot ni Kyle. Hindi na ako sumagot dahil sa nararamdaman ko ang pagkirot ng aking puson. Ang sakit ng puson ko. Maluha-luha kong sabi. May ipinahid lamang na langi si Mang Ignacio. Kaya kahit papano ay guminhawa ang aking pagkaramdam. Dahil sa galit ni Kyle ay agad itong lumabas at nagsisigaw. Ako ang harapin mong halimaw ka. Huwag mong idamay ang mag-ina ko. Wala silang kinalaman sa naging kasunduan nyo noon ang aking abuelo. Rinig kong nanggagalaiting sigaw nito. Halos magmura na ito sa tindi ng galit. Anak, pumasok ka na dito. Delikado dyan sa labas. Tawag ni Nanay Karing sa kasintahan ko. Mga demonyo kayo. Lumabas ka sa pinagtataguan mong demonyo ka. Sigaw ulit ni Kyle. Kahit nahihilo ako ay tumayo pa rin ako para sana puntahan si Kyle. Pakiusap ka, El. Pumasok ka na rito. Nanghihina kong sambit. Ngunit hindi pa rin ito tumitigil sa kakasigaw. Kaya naman nilapitan ko na ito at sinampal. Napatulala naman ito sa ginawa ko.
Hindi ka pa ba titigil sa kakasigaw mo ha? Imbis na samahan mo ako sa loob, pero nandito ka sa labas at sumisigaw. Bakit? Kapag ba sumalakay silang lahat, ay kaya mo kaming ipagtanggol? Bulyaw ko sa kanya at yumuko naman ito. Patawad, hindi ko kasi mapigilan ang sarili ko. Mahinang sambit nito. Tumalikod naman ako sa kanya at pumasok sa loob. Sumunod ka sa akin at may mahalaga tayong pag-uusapan. Seryosong sabi ko. Dumiretso kami sa aming kwarto at pagkarating namin ay agad ko itong hinarap. Gusto ko nang umuwi. Ayoko nang manatili pa rito. Saad ko. Di ba pinag-usapan na natin to? Dito muna tayo hanggat hindi nalulutas ang problemang ito. Noon yun, Kyle. Hindi na ngayon. Ayoko mawala ng anak. Inis kong sabi. Sino bang may sabi sa'yo na mawawala ang anak natin ha? Wika nito. Walang may sabi. Yun pala eh. Bakit ka aalis? Tanong niya. Hindi po ba nakikita ang nangyari kanina? Munti ka na kaming mamatay. Tapos ang gusto mo manatili pa ako dito. Nahihibang ka na ba? Sigaw ko sa kanya. Aalis tayo dito kung tapos na ang lahat ng ito. Saad nito. Kyle naman. Kapag sinabi kong hindi tayo aalis dito, ay hindi tayo aalis. Naiintindihan mo? Malakas na bulyaw niya na siyang ikinagulat at ikinatakot ko ng mga sandaling iyon. Bakit ayaw mo pa akong paalisin ha? Para ano? Para gawing alay? Pinagsisihan kong sumama ako sa iyo sa pagpunta. Hindi ko na naituloy ang aking sasabihin. Nang mabilis na dumapo ang palad ang kasintahan ko sa aking pisngi. Sa gulat ko ay hindi ko na malayang napahawak na pala ako sa pisnging. Dinapuan ng mabigat na palad ni Kyle. Patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Nanginginig nitong sabi. At akmang hahawakan sana niya ang kamay ko. Ngunit umatras ako. Siguraduhin mo lang na walang mangyayaring masama sa aking anak. Dahil kung meron, kahit na lumuha ka pa ng dugo, ay hindi kita mapapatawad. Malamig kong sabi at tinalakuran ko itong nakatulala. Lumabas ako at nagtungo sa kusina para uminom ng tubig. Hindi ako makapaniwala na nagawa akong sampalin ni Kyle. Samantalang para naman sa ikabubuti naming mag-ina, ang gagawin ko sana. Hanggang sa hindi ko namamalayan na tumutulo na pala ang luha ko. Sila nanay at tatay, yung mga kasama namin sa bahay ay tahimik lang. Maya-maya pa. Anak? Rinig kong tawag sa akin ni inay, kaya lumingon ako. Ayos ka lang ba? Opo, ayos lang po ako, Nay Karing. Tipid kong sagot. Ano yung nangyari sa pisngi mo? Sinampal ka ba niya? Nag-aalalang tanong niya. Wala po, inay. Anong wala? Sinaktan ka ba ni Kyle? Hindi po. Sigurado ka? Tanging pagtango na lamang ang naging tugon ko sa sagot ng ina ni Kyle. Gusto ko mang bumulahaw ng iyak ng mga oras na yon dahil sa gustong gusto ko nang umuwi. Pero alam kong hindi pwede. Wala ako sa bahay namin at hindi ako ang masusunod ng mga sandaling iyon. Sige na, matulog ka na. At malapit nang mag-2 ng madaling araw. Sambit nito at tumango naman ako. Kinabukasan na hindi kami nag-iimikan ni Kyle hanggang sa umalis na sila para hanapin ang puon na sinasabi ni Mang Ignacio. Naiwan akong mag-isa dito sa bahay dahil umalis si inay. Pumunta sa gulayan para kumuha ng uulamin namin mamaya. Kaya naisipan kong kumuha ng lansones. Habang masaya akong namimitas ng bunga,
ay may biglang nagsalita sa aking likuran. Napakabango talaga ng mga buntis. Garalgal nitong sabi. Napaiktad ako sabay lingon sa babaeng nagsalita. Bahagya akong napaatras nang makita ko ang mabalasik nitong pagtitig sa akin. Nakaitim ito ng damit at mahahaba ang kanyang kuko. May naamoy din akong parang pinaghalong nabubulok at malansa. Basta ewan. Hindi ko maintindihan ang amoy. Sino ka at anong kailangan mo? Kalmado kong tanong. Ako si Paula. Nakangisi nitong sabi. At anong kailangan mo? Tanong ko ulit. Wala naman. Gusto ko lang makita ang pinaglalawayan ng lahat. Sambit nito. Sabay lapit sa akin. At nang hahawakan sana niya ang balikat ko ay bigla na lamang uminit ang aking kwintas. Agad naman itong napaatras. Napansin kong parang napaso ito. May problema ba? Kunwaring tanong ko. Hindi na ito sumagot. Dali-dali itong umalis. Makalipas ang ilang oras ay bumalik na si inay. Dala-dala ang kanyang mga pinitas na gulay. Ako na po ang magluluto, inay. Wika ko ngunit hindi ito sumagot. Inabot na lang sa akin ang mga gulay. Kaya hinayaan ko na lang. Iniisip ko na baka pagod lang siya. Nang matapos na ako sa pagluluto ay naghain na ako. Pinuntahan ko si inay sa sala. Nakita ko itong nakatalikod kaya tinawag ko. Nay, kain na po tayo. Nakangiting sabi ko. Lumingon naman ito sa akin. Ganun na lamang ang takot ko nang makita ko ang kanyang mata na pulang-pula. Maya-maya pa yung unti-unting nagbago ang kanyang anyo at naging isang nakakatakot na nilalang. Ang kanyang ulo ay tulad ng kambing na may sungay. Ang katawan naman nito ay tinubuan ng mahaba at itim na balahibo. Napaihi na lamang ako sa aking salawan dahil sa takot. Natauhan na lamang ako ng kalmutin niya ang baraso ko kaya napadaing ako. Umaangil at galit na galit itong nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa mga oras na yon. Halos magpatentero kami sa loob ng bahay. Nagkalat ang mga kagamitan sa sahig. Nang nagkaroon ako ng pagkakataon ay agad akong tumakbo, papunta sa kusina. Agad kong kinuha ang garapon na may laman ng asin at isinaboy ko iyon sa kanya. Tumama ito sa kanyang muka kaya umatungal ito ng malakas. Wala na akong sinayang na sandali. Tumakbo ako papalabas ng bahay. Pagkalabas ko ay nakasalubong ko si Kyle. Oh, anong nangyari? Bakit may sugat ka? Tanong ni Itay. Aswang nagabunan. Sambit ng matandang albularyo. Patakbo itong pumasok sa bahay. Pasok sa bahay. Naiwan kami sa labas. Anong nangyari? Tanong ni Kyle. May aswang na nagpanggap na si inay. Wika ko. Sinong nagpanggap na inay? Tanong ng kung sino man sa aming likuran. Sabay-sabay naman kaming napalingon. Nakita namin si inay na kararating lamang. Bit-bit ang kanyang inaning gulay. Sagutin niyo yung tanong ko. Tsaka anong nangyari sa'yo, iha? Bakit ganyan ang itsura mo? At bakit may sugat ka sa braso at sa noo mo? Sunod-sunod nitong tanong. Ang mabuti pa'y pumasok muna tayo sa loob. Wika ng ama ni Kyle. Pagpasok namin ay wala na yung aswang. Ang tanging naiwan lang ay ang nagkalat na kagamitan at mga basag na baso pati mesa. Diyos ko, anong nangyari dito? Bakit nagkalat sa sahig ang mga gamit natin? Parang dinaanan ng bagyo. Sunod-sunod na tanong ni inay, sabay sapo sa kanyang noo. Pinaupo naman ako ni Kyle sa sala.
Ikunento ko naman sa kanila ang buong pangyari. Isang mataas na uri ng kabunan iyon. Sa ngayon ay kailangan natin ng iba yung pag-iingat. Dahil nasa malapit lang sila. Naghahanap ng pagkakataon para sumalakay. Sabi ng matandang albularyo. Kumuha si Kyle ng gamot at akmang lilinisan na niya sana ang sugat ko. Nang hawakan ni Mag-Ignacio ang kamay ni Kyle. Kaya naman nagtaka kami. Wag, hindi yan ang gamot na kailangan. Wika nito. Ano pong ibig ninyong sabihin, Manong? Tanong ko. Kapag ginamit mo yan, mas lalong lalala ang kanyang sugat. Ikuha mo ako ng dahon ng kalamansi. Saad nito. Agad namang tumalima si Kyle. Maya-maya pa ay bumalik na ito, dala ang dahon. Kinuha naman ito ni Mang Ignacio at nagtungo sa kusina, habang si Inay at Itay naman ay inaayos ang mga kagamitan. Nagtaka pa nga sila dahil bakit may mga gulay nang naluto sa abuhan. Ayos ka lang ba? Tanong ni Kyle. Naningkit naman ang mga mata ko. Sa lagay kong to, sa tingin mo ba ay ayos lang ako? Hindi ito ang gusto ko, kaya hindi mo pinapayagang umalis. Hindi ba ito ang gusto mo? Kaya hindi mo ko pinapayagang umalis? Madiin kong sabi. Hindi naman sa ganon. Pwede ba, Kyle, tumigil ka na? Ayoko nang marinig pang sasabihin mo. Inis kong sabi at umalis sa harapan niya. Pumunta ako sa kusina at naabutan ko si Mag-Ignacio na dinidikdik ang dahon ng kalamansi. Kaya umupo at pinapanood ko ang kanyang ginagawa. Pagkatapos siyang dikdikin ay hinipan niya at nagbigkas ng salitang hindi ko maintindihan. Nang matapos ay tinawag na niya ako at lumapit naman ako sa kanya. Itinapal niya ang dinikdik niya sa sugat ko. Napasigaw ako dahil sa sobrang hapde. Nagsilipitan naman si Kyle, Inay at Itay. Anong nangyayari? Malakas at madiing sabi ni Itay. Ngunit hindi ako sumagot. Napangiwi ako sa nararamdaman kong hapde. Parang sinusunog ang balat ko. Ilang sandali pa ay umusok ang sugat ko at umagos ang itim na likido sa balikat ko. Bakit itim na likido ang lumalabas? Takang tanong ko. Lason yan mula sa kuko ng aswang. Sagot naman ng matandang albularyo. Matapos niya akong gamutin ay nagpahinga muna ako sa aming silid. Paggising ko ay bumungad sa aking harapan si Kyle habang hawak-hawak ang kamay ko. Kaya hinila ko ang kamay ko sa kanya. Ano na naman bang nangyari? Tanong ko habang kinukusot ang aking mata. Umuungol ka kasi kanina kaya pinuntahan kita. Uwi ka nito. Hindi ko na ito pinansin at tumayo na lamang. Lalabas na sana ako nang magsalita ito. Mahal, pwede bang mag-usap tayo? Wala na tayong pag-uusapan pa. Malinaw sa akin na ayaw mo akong pauwiin. Sana lang, walang mangyayaring masama sa anak ko. Dahil kapag nangyari yon, gaya ng sinabi ko sa iyo, hindi kita mapapatawad. Isa pa, kung mahal mo ako at ang magiging anak natin, pauuwiin mo ako. Dahil hindi naman ito para sa kaligtasan ko kundi para na rin sa kaligtasan naming dalawa. Mahabang sabi ko. Naabutan ko sina Inay na nakaupo sa sala. Pagkalabas ko ay, ayos na ba ang pakiramdam mo, Iha? Tanong ni Nanay Karing. Opo, hindi na po gaanong kumikirot ang mga sugat ko. Maikling sagot ko. Kumain ka na muna. Alam kong gutom ka na. May niluto akong tinola.
Tignan mo na lang sa lamesa, sabi nito. Dahil sa narinig ko ay natakam ako, kaya wala na akong sinayang na sandali at dali-dali akong nagtungo sa kusina. Agad kong nilantaka ng pagkain na nakahain sa lamesa para akong patay gutom sa itsura ko dahil sa sunod-sunod ang pagsubo ko. Habang kumakain ako, ay nakarinig ako ng malakas na sigaw mula sa kinaroroonan ni Nainay. Napatayo ako sa aking kinaupuan at patakbo akong pumunta sa sala. Abutan ko si Nakail at Mang Ignacio na nakikipagbunaw sa isang nilalang na ang itsura ay parang kambing at pabaliktad kong maglakad, Sir Casper. Habang ang mga magulang naman ni Kyle ay nagsusumiksik sa isang cabinet. Napatulala na lamang ako at hindi ko alam ang aking gagawin. Natauhan lamang ako nang hilahin ako ni Nanay Karing papunta sa kinaroroonan nila. Inabot ng 30 minuto bago nila napatay ang nilalang na yon. Anong klaseng nilalang yan? Tanong ko. Si Igben, alaga ng mga aswang. Sagot ng matandang albularyo. Eunice, pumasok ka muna sa silid mo. Huwag ka munang lalabas ng bahay at hapon na. Kami na ang bahala dito. Maglagay ka din ng asin sa bawat sulok ng bintana. Pati na rin sa parting may butas. Hindi natin alam kung saan lulusot ang mga aswang. Mas mabuti ng sigurado. Wika pa ng biyanan kong lalaki. Tumango naman ako bilang pagsang-ayon upang kahit papano ay may protection kami ng sanggol na dinadala ko. Pagsapit ng takip silim, Sir Casper, ay nag-orasyon si Mang Ignacio sa labas ng bahay. Habang pinapanood ko mula sa bintanang matandang albularyo, ay naririnig kong bumukas ang pinto ng aming kwarto. Kaya lumingon ako at nakita si Kyle. Anong kailangan mo? Walang gana kong tanong. Kakain na tayo, sabi niya. Hindi pa ako gutom, saad ko. Pero, ang sabi ko hindi pa ako gutom. Mahirap pang intindihin. inis kong sabi. Eunice, ano bang nangyayari sa iyo? Bakit ka nagkakaganyan, ha? Tanong niya nang may pagtataka. Alam mo, hindi ko alam kung saan napunta ang utak mo. Simple lang naman ang gusto ko ang umuwi. Sagot ko. Alam mo ba kung bakit ayaw kong umuwi ka? Dahil ayaw kong mapalayo sa inyo. Ang gusto ko lang naman ay intindihin mo muna ako. Ibig mo bang sabihin na hindi kita naiintindihan? Ano ba sa tingin mong ginagawa ko, ha? Kaya nga halos mamatay ako. Kasi mas pinili ko manatili pa rin dito. Ako, naiintindihan mo ba ang nararamdaman ko? Pero, alam kong hindi. Dahil kung naiintindihan mo ay papayagan mo kung umuwi. Wika ko. Mahirap bang intindihan ang gusto ko? Oo, mahirap. Dahil hindi ko lubos maintindihan kung bakit gusto mong manatili pa ako dito. Gayong halos 2 beses na akong muntikang mamatay. Tapos sasabihin mo sa akin na ayaw mong mapalayo sa akin. Sige, mananatili ako dito hanggang sa gusto mo. Pero sana lang, wala kang pagsisisihan. Malakas kong bulyaw. Nag-aaway ba kayo? Wika ng kung sino man. Kaya napalingon kami sa pinagmula ng boses. At nakita ko si Nanay Karing na nakatayo sa nakabukas na pintuan. Hindi po, Nay. May pinag-uusapan lang kami. Sagot ko naman. Ay, kung ano man ang hindi ninyo pagkakaintindihan ay ayusin nyo ng maayos sa mabuting paraan na pag-uusap. At kung sakaling kakailanganin ninyo ang tulong namin, ay nandito lang kami. Malumanay nitong sabi at iniwan niya kami. Lumabas muna ako ng bahay para magbahangin
habang kumakain lamang sila at hinahayaan ko na. Maya-maya pa ay, Eunice, iha, tawag ng ina ni Kyle. bakit po unay? Tanong ko. Alam kong gusto mo nang umuwi. Pasensya ka na at magulo ang sitwasyon namin. Pasensya ka na rin na hindi sinabi sa iyo ng anak ko ang totoo. Wika niya. Ayos lang po, Nay. Ang gusto ko lang naman po ay umuwi na muna kami habang hindi pa naayos ang nangyayari dito. Tsaka hindi naman po ibig sabihin na kapag umuwi na ako ay maghihiwalay na kami. Gusto ko lang naman po na maging ligtas ang magiging anak namin. Paliwanag ko. Hayaan mo at susubukan kong kausapin siya. Nito at tumangon na lamang ako bilang pagsang-ayon. Nang gabing iyon ay narinig kong nag-uusap si Kyle, ang albularyo at ang magulang ni Kyle. Naroon din ang ibang mga kalalakihan sa baryo na para bang nagtitipon-tipon sila. Tahimik lamang akong nakikinig sa kanila. Naririnig ko kasi mula sa kwarto ang usapan nila. Bukas ng gabi ay kabilugan ng buwan. Natitiyak akong magsisilibasan ng mga alaga ng aswang para sumalakay. Kaya dapat maging handa tayo at magkaisa. Nang sa ganon ay magiging tagumpay ang lahat, sabi ni Kyle. Paano namin malalaman ang mga aswang? Gayang wala kaming sandata. Tanong ni Carlos, isa sa mga kapitbahay. Maraming pwedeng barlaban. Meron namang asin, kalamansi at itak. Yun ang gagamitin ninyo. At higit sa lahat ay lakas ng loob. Saad ng isa sa mga tatay. Hindi namin kayo masasamahan bukas dahil kailangan naming hanapin ang rebulto ng mga puwan para sunugin. Doon lamang mapuputol ang panggugulong ginawa ng mga walang hiyang aswang. Ani ni Tay Pedring. Kung sa ganon, sino ang magiging kasama namin bukas? Tanong naman ng isa pa. Nandito si Kyle, ang asawa ko at ang manugang ko. Sila ang makakasama niyo habang wala kami. Sagot niya. Matapos ang pag-uusap ay nagsiuwian na ang mga tao. At naglakas na ako ng loob na lumabas ng silid. Mang Ignacio, malalampasan kaya natin ito? Hindi ko napigilang tanong. Hindi ko rin alam, iha. Magtiwala na lang tayo sa itaas na sana ay gabayan niya tayo sa susuungin nating laban. Sagot nito. Sa totoo lang mga kaaswang, walang pagsidla ng kabang nararamdaman ko na mga oras na yon. Hindi ko alam kung makakabalik pa ba ako ng buhay sa mga magulang kong nilayasan ko. Bahala na. Diyos na lang ang nakakaalam kung ano ang kahihinat na ng lahat ng ito. Sana lang ay huwag niya kaming hayaang mapahamak at iligtas niya kami sa kapahamakan. Tanging sambit ko sa sarili at napausal lang taimtim na panalangin. Kinabukasan ay maagang umalis sina Itay at Mang Ignacio habang kami naman ay naghahanda. Habang abala ako sa paghiwa sa mga kalamansi, ay nilapitan ako ni Kyle. Eunice, mahal, tawag niya sa akin. Bakit? Tanong ko. Alam kong hanggang ngayon ay galit ka pa rin sa akin. Sana mapatawad mo ako. Hindi ko alam kung mamamatay ako o mabubuhay. Kaya sana mapatawad mo ako at marinig ko iyon. Wika niya, sabay hawak sa kamay ko. Ramdam na ramdam ko ang pangamba ng kasintahan ko. Pero dahil sa nagmamatigas ako ng mga sandaling iyon, hindi ako sumagot at sa halip ay pinagpatuloy lamang ang aking ginagawa. Narinig kong napabuntong hininga siya
at saka umalis sa harapan ko. Sinundan ko na lamang ito ng tingin habang papalayo. Ate Eunice, ayos ka lang ba? Tanong ng kung sino man sa aking likuran. Kaya napalingon ako at nakita si Mika, ang nag-iisang anak ni Aling Rosa. Oo. Ayos lang ako. Tipid kong sabi. Ate, pasensya ka na ha sa sinabi ni Inay kay Kuya Kael nakaraan. Hindi niya sinasadyang pagsalitaan ng hindi maganda si Kuya Kael. Paghingi nito ng paumanhin. Wala yun. Tsaka kung may dapat man kayong hinga ng tawad ay si Kael iyon. Malumanay kong sabi. Dahil sa nakaraang araw lang daw ay kung ano-ano mga masasakit na salita ang binitawan ni Aling Rosa. Nagpakalat rin siya ng balitang si Kael ang dahilan kung bakit mas lalong lumaganap ang pamimerwisyon ng mga aswang. Oo nga kaso nahihiya ako. Kaya sa'yo na lang, total nobyo mo naman siya. Nakangiti nitong sabi. Ngumiti na lang ako bilang tugon din. 4:00 na ng hapon ay nagtipon-tipon na ang mga tao sa bakuran ng bahay. Dito kasi namin napag-usapan na magtipon-tipon. Sa lahat kasi ng bahay dito ay tanging bahay lang ni Kael ang gawa sa semento. Lahat ng mga bata ay pumasok na kayo sa loob ng bahay. Wika ko. Ito asin, ibudbud mo sa bintana, sa bawat sulok ng bahay. Wika ni Nanay Karing. Sabay abot sa akin ng 2 kilo ng asin. Agad ko namang sinunod. Tinulungan naman ako ng ibang kababaihan. Pagkatapos ay pumasok na kami sa kwarto, kung saan doon kami magtatago. Pagsapit ng takip silim, lahat ay nakahanda na. Napakatahimik ng paligid. Walang maririnig na huni. Tila pati mga panggabing hayop ay nakakaramdam ng panganib. Mag-aalas 9 na ng gabi nang makarinig kami ng alulong na nagmumula sa kagubatan. Maya-maya pa'y lumabas mula roon ang 5 malalaking aso. Umaangil at pulang-pula ang kanilang mga mata. Walang ano-ano'y sumugod sila sa amin. Kitang-kita ng 2 kong mga mata kung paano makipaglaban si Kael sa mga aswang. Eunice, isarado mong bintana. Sigaw ni Kael sa akin. Agad naman akong hinila ni Inay. Sabay sarado ng bintana. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng kalabog mula sa sala. Kaya napatakip ako ng aking bibig. Habang ang mga kasamahan ko ay nagdarasal. At ang mga bata naman ay tahimik na humihikbi. Ilang sandali pa ay nakarinig na namin ang mga yabag na papalapit sa kwartong kinaroroonan namin. Huwag na kayong magtago dahil mamamatay din kayo. Sabi ng kung sino man sa nakakakilabot na boses. Kasabay noon ay gumuhit ang kirot sa aking puson. Kaya naman kinapa ko sa aking leeg ang kwintas, ngunit wala ito. Biglang bumalik sa aking wisyon na tinanggal ko pala yon nang naligo ako kanina. Mas lalong lumala ang nararamdaman kong kirot, kaya naman napadahing ako. Ayos ka lang ba? Tanong ng kasamaan kong babae. Napangiwi na lang ako. Aling Karing, ang manugang niyo ho. Tawag nito kay Inay. Agad naman akong nilapitan ni Nanay Karing. Eunice, anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong nito. Ang sakit ng puson ko, Nay. Napapangiwing wika ko. Paano nangyari yun? Samantalang nasa sayo naman ang habak na binigay ni Tandang Ignacio. Wika niya nang may pagtataka. Tinanggal ko po yun nung naligo ako kanina at nakalimutan kong isuot ulit. Tugon ko. Butil-butil ang pawis ko. Maya-maya pa ay naramdaman kong tila may mainit na dumadaloy sa aking binti. Kaya kinapa ko iyon at tinignan. Nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita.
Dugo iyon mula sa aking parta. Nay, ang anak ko. Umiiyak kong sabi, sabay yakap kay inay. Isang malakas na kalabog sa pintuan kung saan man kami naroroon ang aming narinig. Kaya sabay-sabay kaming napatingin sa pinto. Halos magiba na ang pinto. Kaya kahit namimilipit ako sa sakit, ay pinilit kong tumayo at lumapit sa aming kama. Dali, tulungan ninyo akong iharang ito sa pintuan. Sabi ko. Agad naman silang tumalima. Matapos namin itong mailagay, ay isinunod namin ang malaking kabinet. Nang matapos na ay doon ko lang napansin na mas lalong dumami ang dugo na dumandaloy sa aking hita. Nagsimula na rin akong mahilo. Halos mapaigtad kami nang makarinig kami ulit ng kalabog sa bintana. Nakita namin ang isang umaangil at naglalaway na malaking aso. Napilit sinira ang grills. Mas lalong naging agresibo ito nang malanghap nito ang dugo na dumadaloy sa aking hita. Nagsiiyaka ng mga bata na makita nila ang nilalang at ganon din ang ibang mga kababaihan. Yung asin, kunin ninyo. Wika ko, sabay turo sa kinaroroonan ng isang supot na asin. Kinuha naman iyon ni nanay at isinaboy sa mukha ng nilalang. Umatungal naman ito habang umuusok ang mukha kung saan tumama ang asin. Mabilis itong nakapagpalit ng anyo at naging malaking pusa. Tapos biglang lumusot sa grills kaya nakapasok. Mabuti na lamang at naging maagap si inay. At kinuha niya ang isang buntot pagi. At walang pag-alinlangang inihampas ito sa malaking pusa. Nang lumupaypay na ito, ay tsaka lamang tumigil si Nanay Karing sa paghampas. Mga demonyo kayo. Ang dapat sa inyo ay hindi binubuhay. Nang gagalaiting bulyaw ng ina ni Kael at halatang galit na galit ito. Kinuha pa nito ang asin at agad na ibinuhos sa pusa. Dahil sa sobrang panghihina ay nawalan ako bigla ng malay. Pagkagising ko ay bumungad sa akin ang puting kesame. Kaya inilibot ko ang aking paningin. Napaluha ako nang makita ang pamilya ko. Nakikipag-usap kina Kael at sa pamilya nito. Ma, Tawag ko. Kaya napalingon ito sa gawi ko. Nanunubig ang mga mata nito nang makita ako. Dali-dali itong lumapit sa akin at agad akong niyakap. anak, may sakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong niya. Umiling-iling naman ako. Ayos lang po ako. Wika ko. Diyos ko, mabuti naman kung ganon. Wika ng aking ama. Teka, yung baby ko, ayos lang ba siya? Tanong ko. Agad namang napawi ang ngiti sa kanilang mga labi at napalitan iyon ng lungkot. Anak, ang baby mo ay ano ma? Agarang tanong ko. Ano kasi anak? Wala na ang baby mo. Nag-aalangang wika ng aking ama. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nanginginig ang buong katawan ko. At halos pagsakluban ako ng langit at lupa. Matapos marinig ang sinabi ng aking ama. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa pandinig ko ang mga katagang sinasabi niya. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling lang kayo, di ba? Hagulgol ko nga. Anak, hindi niya kinaya. Masyadong maraming tugo nang nawala sa'yo. Kaya siya bumitaw. Wika naman ni mama. Halos magwala na ako sa kinahigaan ko. Hindi ko lubos akalain na sa isang iglap lang ay mawawala ang baby ko na hindi ko nasisilayan.
Eunice, pakiusap. Huminahon ka. Biglang sabat ni Kyle na nandun pala sa likuran nila mama. Ikaw ang may kasalanan kung bakit nawala ang baby ko. Kung saan ay pinayagan mo kong umuwi noon, hindi saan ay buhay pang baby ko. Bulyaw ko sa kanya at pinagsasampal. Halos mamula ang kanyang mukha sa ginawa ko. Pero hindi ko ito pinansin pa. Panay naman ang paghingi nito ng tawad sa akin. Simula sa araw na ito, ay pinutol ko na ang anumang ugnayan na namamagitan sa atin. Ayaw ko na makita pa ang pagmumukha mo. Madiin kong sabi, habang walang tigil sa pag-agos ang aking luha. Lumuhod naman ito sa aking harapan at humingi ng tawad. Pero sarado na ang utak ko at puso ko. Yun ang huli naming pag-usap at pagkikita mga kaswang. Inuwi na ako ng mga magulang ko nun nung nakarecover na ako. Nang medyo kaya ko na maglakad-lakad at malakas-lakas na ako. Nakailang beses pang nagmakaawa si Kyle sa akin, pero hindi ko na siya pinansin. Parang nakalimutan ko siya. Ikunento naman ng aking mga biyanan na hindi sila nagtagumpay, na mapuksa ang lahat ng aswang. May mga ilan na napabagsak. Sa katunayan nga sugatan si Kyle, pero wala akong pakialam. At para makalimutan ko siya ay pumunta ako sa ibang lugar, kung saan naninirahan ang mga kaanak ng aking ama. Doon ay pilit kong kinakalimutan ang mga nangyari at ang naging karanasan ko noon sa baryo Kulimlim. Lumipas sa mga taon ay nag-aral ako muli noon. Sa awa ng Diyos ay nakagraduate naman ako. Ngayon ay isa na akong ganap na guro dito sa aming baryo. Pero hindi ko pa rin makakalimutan ang pangyayari na minsan ang nagpaguhos sa aking mundo. Sana'y masaya ka na ngayon, baby ko. Ang unang baby ko. Sa ngayon po ay meron na akong sariling pamilya. Sa awa naman ng Diyos ay nakapag-asawa ako ng matino na isang negosyanteng lalaki. Nagkaroon din kami ng supling na 3 lalaki at isang babae. Hanggang dito na lang po, Sir Casper, dahil medyo nalulungkot ako sa sarili kong kwento. Iwan ko ba? Hanggang ngayon ay inuusig pa rin ako ng konsyensya. Madaling masabi na pinapatawad ko na si Kyle, pero sa aking kaibaturan, ewan ko kung mapapatawad ko pa siya habang buhay. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Eunice. At isang paalala, mahalin niyo ang mga anak niyo. Yun lang po at God bless sa inyo.